Mag-ingat sa mga kinukuha nating ahente slash SPA or attorney in fact mo dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga OFW clients. Bakit? Para maiwasan mong mabudol o ma-scam. Kagabi, meron ng kliyente na nakausap sa Facebook, okay? Di ko na sasabihin kung anong pangalan niya. Naikwento niya lang sa akin na meron siyang property na kinuha somewhere else dito sa Laguna through Pag-ibig. So, OFW siya. So, anong nangyari, wala siyang SPA or representative or attorney in fact dito sa Philippines. So, nag-decide siya na yung ahente niya yung gawin niyang SPA or representative. So, anong nangyari, okay, nag-cancel siya sa unit na inavail niya dun sa taong yun. So, bakit siya nag-cancel? Kasi una, usapan nila through Pag-ibig financing. Ang problema, okay, nagdahilan si seller na bank financing na lang daw kasi hindi daw nakaabot, etc. Okay? So nakapag-reserve at nakapag-down na po si buyer, si client na kakwentuhan ko kagabi. And then, bago pa mangyari yon, ang sabi ng agent, okay, hinihingian siya ng 185,000 pesos agad-agad para daw ito sa property niya. Okay? So, ngayon doon, nagduda na si client, okay, na bakit siya ura-uradang hinihingaan ng 185,000 pesos. Okay? So, ang sabi, para sa unit, etc. Okay? Dahil nga, nagkaroon sila ng miscommunication, okay? So, gusto kasi ni buyer or ni client, through Pag-ibig financing, and then ito namang ahente, pinipilit niya na bank financing. So, ngayon, ano ang moral lesson dito? So, sabi ko sa kanya kagabi, wag po tayo papayag na ang representative nyo hindi nyo kakilala kahit hindi nyo kamag-anak or hindi nyo talaga kaibigan. So mas maganda po kasi nakakilala nyo yung magiging SPA nyo. So sa amin kasi, katulad sa akin, no, kahit yung ibang client gustong gusto ako yung gawing SPA, or yung ibang agents ko gustong gusto sila yung gawing representative dito sa Pilipinas or attorney in fact, hindi po ako pumapayag. Kasi nga po, okay, meron pong money involved na kaakibat dyan, okay? Kasi nga, hindi naman natin pera yung papasok sa checking account natin kapag ginamit yung checking natin pang bayad sa unit. So, there's a tendency kasi talaga na pwedeng ma-attract yung isang tao na hindi natin kakilala dun sa perang ide-deposito mo para pambayad sa unit mo. Kaya sabi ko kay ma'am, sa akin po, okay, tatapatin ko po kayo, hindi po ako tumatanggap ng pera galing sa kliyente. Mahirap po yun, okay? Kahit alam ko naman pong hindi ko gagalawin, pero usapang property po kasi. So, kailangan po, idaan po natin talaga sa legal na proseso. Okay, idadaan po natin sa tamang proseso. Okay? Wag po ako yung gagawin mong SPA or attorney in fact. Okay? Kasi nga po, alam natin yung ibang mga OFW clients, lalong-lalo sa kanila, minsan wala na sila ditong kaibigan, wala na silang kamag-anak, nasa abroad na din. Okay? Kahit naman nandito sa Pilipinas, okay, wag tayo basta-basta magtitiwala sa ibang tao, lalo na, okay, hindi naman talaga natin kakilala ng lubos, okay? Wag tayo basta-basta magbibigay ng malaking amount, okay, lalo kung dadaan sa kamay ng ahente o ng seller yung pera. Okay, mas maganda direct sa developer. Lalo na kung property at lalo na kung binibenta naman ito ng isang developer. So mas maganda, okay, merong cashier, dun ka talaga magbabayad ng payment mo para sa unit na kinuha mo. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanonood at I hope na makatulong sa inyo itong video na to. So follow me and message me para sa mga ganitong kwento pa.